Okay, so magandang araw, Grade 8 Abogado and Grade 8 Santol. So tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan na at week 2. So nasa ikalawang linggo na tayo. So ano ba yung topic natin ngayong araw? So, Republikang Romano at ang mga kontribusyon ng kabihas ng Romano at ano yung layunin natin? Nasusuri ang Republikang Romano at naipapaliwanag ang kontribusyon ng kabihas ng Romano. So first, ito po yung mapa ng Rome. So, 'di ba sa kasalukuyang panahon, ang Rome po ay capital ng Italy. Okay. So, isa-isahin natin kung ano ba or paano natatag, ano yung naging pangyayari sa under ng Republikang Romano. So, bakit ba itinatag ng mga Romano ang isang pamahalaan na kagaya ng republika or isang republika. So again, ang Republikang Romano, ito ay isang anyo ng pamahalaan na itinatag ng mga Romano. So kasi dati po, ang uri ng pamahalaan sa Rome ay pinamumunuan po sila ng mga hari or ng mga aristokrata. Okay? Ng mga aristokrasya. Okay? So, ibig sabihin ang pinakamakapangyarihan is yung mga hari, okay? Pero dahil hindi naging maayos yung pamamalakad nito, nagkakaroon ng sakuna, ng alitan, ng pang-aalitin, nag-alsa po yung mga Romano at nag-decide po sila na para hindi na maulit yung ganong pangyayari ay nagtatag sila ng isang pamahalaan kung saan ito ay pinamumunuan ng dalawang konsul kung saan ang dalawang konsul na ito ay mayroong kapangyarihan na kagaya ng hari. Pero ang kainaman dito, yung dalawang konsul na yon is mamumuno lamang ng isang taon. Okay? So, ang Republikang Romano po ang naging batayan ng Estados Unidos para sa kanilang pamahalaan. Okay? So, ang mga mamamayan ang naghahalal ng kanilang kinatawan upang mamuno sa kanila. So, kasi po, ang namumuno po sa Republikang Romano ay mula po sa grupo ng patrician. So, yung mga patrician po, ito po yung mga taong nagmamay-ari ng lupain. So, ang mga plebeians naman po, ito yung mga taong binubuo ng mga taong magsasaka. Okay? So, ang ginagawa po dito, yung mga patrician lamang yung merong karapatan para magbigay ng kanilang opinyon, pero yung mga plebeians, although bumoboto sila, pero wala silang karapatan para sabihin kung ano yung naisin nila na ipatupad. Okay, so ang mga Romano ay naghalal ng dalawang konsul na may kapangyarihan gaya ng isang hari, kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina. At sa oras po na magkaroon ng pakikipagdigmaan, at kailangan ng dalawang konsul na sumama dito, kailangan muna na maghalal ng isang diktador bilang pamalit muna or halili muna doon sa dalawang konsul para merong maiiwan na namamahala sa mga Romano. Next, talakayin natin yung mga kontribusyon ng kabihas ng Romano sa daigdig. So, sa larangan ng panitikan ay kilala po si Cicero, kung saan si Cicero po ay isang mambabata sa Rome. So, ito po yung kanyang larawan. So, ayon sa kanya, ang batas ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kapangyarihan o sirain ng pera kailanman. So, di ba, syempre, ang gusto lamang niyang iparating, kailangan ang batas ay pantay, walang mahirap, walang mayaman. Kapag batas, batas talaga. Wag nang sabihin na, "Ay, mayaman kasi 'to, sige patawan na lang natin ng 6 months na pagkakakulong." Hindi dapat gano'n. Kung ano yung nakasaad sa batas, dapat iyon ang sundin. Kahit na mayaman ka o mahirap ka, kahit na may pera ka o kahit na wala, okay? Next. Sumunod po diyan ay si Virgil kung saan siya ang may akda ng Aeneid na katumbas ng Iliad at Odyssey ng mga Griego. So, yung Aeneid na ginawa ni Virgil na isang um, manunula ay ito po yung katumbas ng Iliad at Odyssey kung saan ito po ay patungkol, yung Aeneid ay patungkol sa maganda at makasaysayang kultura ng mga Romano. So, siya po yung gumawa nun. Next. Sa larangan po ng Inhenrea ay ang Appian Way kung saan ito ang kalsadang nagdurugtong sa Rome at Capua. So, ito po yung larawan. Yan. So, para mas mapabilis ang komunikasyon, ang transaksyon at pakikipagkalakalan ay ginawa po ito. Gayon rin po nagtayo ng aqueduct ang mga Romano para mapadali yung pagdadala ng tubig sa mga lungsod. So, ito po yung larawan. Ayan. Next. Sa larangan po ng batas ay
meron silang tinatawag no Law of 12 Tables kung saan sa Law of the 12 Tables ay nakahayag dito yung karapatan at responsibilidad ng mga mamamayang Romano. So kung iko-connect po natin sa kasalukuyang panahon, may hahalin tulad po natin dito yung konstitusyon ng ating Pilipinas kung saan, 'di ba nasa konstitusyon ng Pilipinas kung ano yung dapat at hindi mo dapat at yung responsibility mo, yung duties mo bilang isang mamamayang Pilipino. Next, sa larangan ng arkitektura ay kilala ang Pantheon kung saan ito ay pinakamalaking dome na ipinatayo ni Hadrian. So, ito po yan. At ang Pantheon po ay syempre binibisita ng iba't ibang turista dahil nga po ito ay isang historical or makasaysayang establishmento. Next, ang tinatawag na Colosseum kung saan ito ang pinakamatanyag, pinakasikat na amphitheater na may upuan para sa 50,000 na katao. So yung Colosseum sa panahon ng mga Romano ay ginagamit nila bilang dausan ng mga patimpalak, ng paligsahan at dausan ng tawag dito, dausan ng kanilang mga sports na ginagawa. At isa po sa mga ah isa sa mga ginagawa nila dito or idinadaos nila dito sa Colosseum is yung paglalabanan ng mga gladiators. So, yung mga gladiators po, sila yung mga alipin, sila yung mga tao na ginagamit ng mga Romano para para magbigay ng kasiyahan sa mga mamamayang Romano. So, ano ba yung ginagawa nila? So, yung mga gladiators po, hindi naman po sila talaga yung may hirap lang na tao. Minsan talaga nagvo-volunteer lang sila para lang magbigay ng kasiyahan. Halimbawa, sila po yung mga tao na full attire ng tawag dito, ng pangdigmang kasuotan. So, nakikipaglaban po sila sa kapwa nila gladiators. It's either po galing siya sa mayamang angkan or nag-volunteer siya or isa siyang alipin. Gayon din po, nakikipaglaban din po yung mga gladiators sa mga hayop or sa mga animals na mga wild animals. So, yung sa mga mababangis na hayop. Gayon din po, nakikipaglaban din po sila sa mga kriminal sa Rome. So, ginagawa lang nila ito para sa kasiyahan. Okay? So, yun yung form of libangan nila dati. Okay? Next, ang Ark of Constantine. So, ito ay bilang pagbibigay pugay at pagpaparangal kay Emperor Constantine dahil sa kanyang pagkapanalo sa isang labanan. So, ito pong Ark of Constantine ay talagang pinondohan ng Senado na nasa Republika ng Romano dahil ito po ay isang victory para sa kanila. Okay, next. Sa larangan naman po ng filosofiya, ay nandito po yung filosofiya ng Stoicism. So, yung Stoicism po ay ang tagapagtatag po nito or yung founder po ng filosofiyang Stoicism ay si Zosen. So, si Zosen po, siya po ay um, isa po siyang Griego. So, una itong nakilala sa mga Griego, which is sa Athens. So, ayon sa kanya, virtue is the only good. So, naniniwala si Zosen na ayon daw sa pilosopiyang Stoicism, makakamit mo yung kasayahan ng buhay kung hindi ka magpapakontrol sa pleasure at saka sa pain. So, halimbawa na lamang kung hindi ka magpapakontrol sa mga nararamdaman mo like pleasure and pain, makakamit mo yung kasiyahan ng buhay, okay? And then next naman po um, yung paniniwala na Epicureanism, kung saan sinasabi po diyan na the goal of living is to find happiness through friendship, living humbly, and avoiding pain and anxiety. So, yung dalawang filosofiya po na ito, yung nagbabanggaan noong unang panahon sa Rome. Kasi yung sa Stoicism, naniniwala si Zose na makakamit mo yung kaligayahan kung hindi ka magpapadala o hindi ka magpapakontrol sa pleasure at pain na nararamdaman mo. At ayon naman po kay Epicurus na
ayon naman sa paniniwala niya na ang kailangan mo or ang goal of living mo para makamtan mo naman yung happiness, kailangan mo namang mamuhay ng mapagkumbaba at iniiwasan ang masaktan, iniiwasan mo yung anxiety. So, medyo parehas naman sila ng paniniwala kasi ang parehas lang naman nilang goal dito is yung makamtan yung happiness. Okay? So, sa larangan naman ng agham, so kilala diyan siyempre si Claudius Ptolemy kung saan ayon sa kanyang teorya, ang mundo ang sentro ng kalawakan. So, ito yung pinag-aaralan ninyo sa science na geocentric theory. So, although hindi naman nga iyon napatunayan kasi nga teorya lamang po iyon. At alam naman po natin na hindi ang Earth ang sentro ng kalawakan, okay? And then next po si Pliny the Elder kung saan siya ang sumulat ng multi-volume encyclopedia. So ginugol niya po yung buong buhay niya sa pagsasaliksik ng patungkol sa kalikasan, yung patungkol sa mga natural disasters na nararanasan ng isang lugar. So kaya po siya ayan yung naging resulta, nakapagsulat po siya ng multi-volume encyclopedia. Dahil nga po, isa rin po siyang naturalist philosopher. Okay, so discuss ko na rin po sa inyo yung sa book activity po ninyo. So, nakalagay po dyan na kailangan nyo sagutan yung page 145 at 148. So, sa book na lang po kayo mismo magsasagot. At doon po, pinost ko na po sa ating Google Classroom yung tanong na ano-anong kontribusyon ng kabihas na Romano ang iyong napapakinabangan sa kasalukuyan. So, na-post ko na po yan at doon din po kayo magsasagot. So, ayan mga anak, thank you and God bless and see you sa ating online session for week 3.